Huminga ka ng malalim, nanay. Isa pa, itulak mo. Ang sigaw ni Lucia ay halos matabunan ng ugong ng hangin sa labas at ng malakas na pag-iyak ng ginang na nakahiga sa isang lumang kutsyon. Pawis na si Lucia. Basa na ang kanyang likod at ang mga hibla ng buhok ay nakadikit na sa kanyang noo. Sa liwanag ng isang debateryang ilaw, nakikita niya ang paghihirap sa mukha ng babae. 2 araw na mula nang manalasa ang bagyo sa kanilang bayan sa Batangas. 2 araw na rin silang walang kuryente. Ang maliit na health center kung saan siya nagtatrabaho bilang isang part-time nursing aide ay naging pansamantalang kanlungan para sa mga nasiraan ng bahay. At ngayon, naging delivery room pa. Malapit na, nanay. Nakikita ko na ang ulo ng baby. Pagsisigaw niyang muli, pinipilit na maging matatag ang kanyang boses kahit nanginginig na ang kanyang mga kalamnan sa pagod. Siya lang mag-isa. Ang doktor ay nasa kabilang bayan, hindi makatawid dahil sa sirang tulay. Ang mga nurse ay abala sa ibang mga pasyente. Naramdaman niya ang matinding pagkapit ng ginang sa kanyang braso. Napapikit si Lucia sa sakit, ngunit hindi niya iyon ininda. Sige pa, nanay, para sa anak mo. Isang malakas na sigaw, isang huling tulak, at pagkatapos, isang manipis, ngunit malinaw na yak ng sanggol ang pumuno sa maliit na silid. Napaluha si Lucia sa sobrang ginhawa. Maingat niyang binuhat ang madulas na sanggol at inilapag sa dibdib ng ina nito. Lalaki po, nanay. Malusog na malusog. Bulong niya. Ang boses ay pagod, ngunit puno ng ligaya. Nang masiguro niyang maayos na ang mag-ina, dahan-dahan siyang tumayo. Sumandal siya sa pader at napapikit. Ngayon niya naramdaman ng lahat. Ang pananakit ng kanyang likod, ang pangangalay ng kanyang mga braso, ang gutom na kumakalam sa kanyang tiyan. 36 na oras na siyang gising. Isang himala ang bawat buhay na dumarating sa mundo. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng wasak na pader at basag na bintana, ang iyak ng sanggol ang pinakamagandang musikang narinig niya. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang hangin ay malamig at malinis. Amoy ng basang lupa at dagat. Tumigil na ang ulan, ngunit ang mga bakas ng pinsala ay nasa lahat ng dako. Mga yero na nakakalat, mga sanga ng puno na parang mga butong nagkalat, at ang mga taong tahimik na gumagalaw sa dilim, bawat isa ay may dalang sariling kwento ng pagkawala at pag-asa. Sa di kalayuan, sa ilalim ng poste ng ilaw na pinapagana ng generator, may isang grupo ng mga tao. Isang lalaki ang nakatalikod sa kanya, abala sa paglalagay ng splint sa braso ng isang matanda. Simple lang ang suot nito, puting t-shirt at maong, katulad ng ibang mga volunteer. Ngunit may kakaiba sa paraan ng kanyang pagkilos, mabilis, sigurado, at puno ng kalinga. Lumapit si Lucia. Kailangan mo ba ng tulong? Mahinang tanong niya. Paglingon ng lalaki, isang pagod, ngunit ngumingiting mukha ang sumalubong sa kanya. May mga galos ito sa braso at konting dumi sa pisngi, pero ang mga mata nito ay kumikinang sa kabila ng pagod. Oo, sana, sabi ng lalaki, medyo nahihiya. Hindi ko masyadong masecure itong benda. Baka mas lalo ko lang masaktan si Lolo. Ako na, sabi ni Lucia. Ang kanyang pagiging nursing aide ay kusang lumabas. Umupo siya sa tabi ng matanda at sinimulang ayusin ang pagkakalagay ng splint. Sa pag-abot niya ng benda mula sa lalaki, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang braso. Isang init na, hindi dahil sa pagod. Napatingin siya sa lalaki. Nakatingin din ito sa kanya at sa isang saglit, tila huminto ang lahat ng ingay sa paligid nila. Tanging ang mga mata lang nila ang nag-uusap. Mabilis na iniwas ni Lucia ang kanyang tingin at itinuon ang atensyon sa kanyang ginagawa. Ang galing mo,
Sabi ng lalaki, puno ng paghanga ang boses. Sanay na sanay ka. Trabaho ko to. Simpleng sagot niya habang tinatapos ang pagtatali sa binda. Okay na po ito, Lolo. Huwag niyo lang po masyadong igagalaw. Salamat, Iha. Salamat, Hiho. Sabi ng matanda, tumatango sa kanilang dalawa. Nang maihatid na ng ibang volunteer ang matanda sa loob, naiwan silang dalawa sa ilalim ng ilaw. Rafael nga pala, sabi ng lalaki, inilahad ang kamay. Lucia, sagot niya, tinanggap ang kamay nito. Malambot iyon, ngunit may kalyo. Kamay ng isang taong hindi takot magtrabaho. Volunteer ka rin? Tanong ni Lucia. Oo, galing pa kami sa Manila. Nabalitaan namin ang nangyari, kaya nag-organize kami ng relief operation. Paliwanag ni Rafael. Sa sumunod na 2 oras, naging magkatuwang sila. Nagbuhat sila ng mga kahon ng dilata, namigay ng kumot, at naglinis ng mga sugat. Sa bawat pagkakataon, hindi mapigilan ni Lucia na mapansin ang paraan ng pakikitungo ni Rafael sa mga biktima. Magalang, mabait, at walang bahid ng pagkamataas. Para sa kanya, lahat ay pantay-pantay. Nang bahagyang humupa na ang gawain, inaya siya ni Rafael na magpahinga saglit. Umupo sila sa isang malaking troso na inanod ng alon sa dalampasigan. Ang buwan ay sumisilip na mula sa mga ulap, nagbibigay ng pilak na liwanag sa mga alon na ngayon ay kalmado na. May kinuha si Rafael mula sa kanyang bulsa, isang lukot na pakete ng biskwit. Pasensya na, ito lang ang dala ko, sabi niya, ngumiti. Tinanggap ni Lucia ang isang piraso. Sa gitna ng trahedya, sa harap ng dagat na kumuha ng maraming ari-arian, ang simpleng biskwit na yon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Lucia. Ang alin? Ito, ang pagtulong. Pwede ka namang nasa Manila lang. Komportable. Tumingin si Rafael sa malayo. Siguro dahil naniniwala ako na lahat tayo may responsibilidad sa isa't isa at may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Tumingin ito sa kanya. Ikaw? Bakit mo ito ginagawa? Halata namang pagod na pagod ka na. Ngumiti si Lucia. Pareho lang siguro tayo ng dahilan. Sa katahimikan, naramdaman nila ang isang koneksyon na mas malalim pa sa simpleng pagiging mga volunteer. Isang pagkakaintindihan na hindi na kailangan ng maraming salita. Hindi nagtagal, tinawag na ulit sila. Bago sila tumayo, hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Babalik ako, Lucia, seryosong sabi nito. Hahanapin kita kapag medyo maayos na ang lahat. Isang pangako. Isang linggo ang lumipas. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Nagbukas na muli ang mga tindahan at ang mga tao ay nagsisimula ng ayusin ang kanilang mga bahay. Si Lucia ay bumalik na sa kanyang regular na trabaho sa klinika. Ngunit ang alaala ni Rafael ay nanatili sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamot, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng klinika. Isang uri ng sasakyan na hinding-hindi mo makikita sa kanilang simpleng lugar. Bumukas ang pinto sa passenger side, pero hindi ang driver ang nagbukas nito. Isang lalaking naka-uniforme ang bumaba mula sa driver's seat at magalang na ipinagbukas ng pinto ang sakay sa likod. Unang lumabas ang isang sapatos na may takong na bumaon sa maputik na lupa. Sumunod ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng bestida at malalaking itim na salamin. Bawat galaw nito ay kalkulado, bawat kilos ay nagpapakita ng kapangyarihan. Dire-diretso itong naglakad papasok ng klinika, hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Huminto ito sa harap mismo ni Lucia. Naamoy ni Lucia ang mamahaling pabango nito. Naramdaman niya ang lamig sa presensya nito. Walang emosyon ang kanyang boses nang magtanong ito. Ikaw ba si Lucia Manalo?
Tumango si Lucia. Ang kanyang boses ay tila ayaw lumabas sa kanyang lalamunan. Ako po. Tinanggal ng babae ang kanyang salamin at dalawang matalim at malamig na mata ang tumitig sa kanya. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. May pagkasuklam sa paraan ng kanyang pagtingin na para bang si Lucia ay isang dumi na dumikit sa kanyang mamahaling sapatos. Maari ba tayong mag-usap sa isang lugar na pribado? Utos ng babae, hindi isang pakiusap. Napatango na lang ulit si Lucia. Dinala niya ang ginang sa maliit na opisina ng klinika, isang masikip na silid na may isang lumang lamesang kahoy at dalawang upuan. Ang amoy ng alkohol at gamot ay tila mas tumapang nang pumasok ang babae. Dala ang kanyang pabangong amoy bulaklak at pera. Isinara ni Lucia ang pinto. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng babae. Umupo ito at ipinatong ang kanyang Hermes bag sa ibabaw ng lamesa. Magkano? Napakunot ang noo ni Lucia. Po, hindi ko po maintindihan. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ng ginang. Huwag na tayong maglokohan, iha. Alam ko ang lahat. Ang pagkikita ninyo ng anak ko sa gitna ng relief operations. Ang pagpapanggap niya bilang isang ordinaryong volunteer. At ang pag-aakala mo na nanalo ka na sa loto. Bawat salita ay parang isang sampal. Anak ko. Anak ko. Si Rafael. Alam ko ang estilo ng mga babaeng tulad mo. Patuloy ng babae. Ang boses ay puno ng lason. Naghahanap ng mayamang lalaki na maloloko, lalo na sa mga panahong mahina ang kanilang kalooban. Naramdaman ni Lucia ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang pagkapagod na kanina'y nararamdaman niya ay napalitan ng isang halo ng pagkalito at kahihiyan. May dinukot ang babae mula sa kanyang bag. Isang makapal na puting sobre. Inilapag niya ito sa lamesa na may kasamang malakas na kalabog. Isang tunog na hindi nababagay sa katahimikan ng silid. 100,000 piso. Deklara ng babae. Cash. Sapat na siguro yan para sa ilang linggong paglalaro mo sa anak ko. Kunin mo na at kalimutan mo na siya. Napatingin si Lucia sa sobre. Ang pera. Ang mga salita ng babae. Si Rafael. Lahat ay tila umikot sa kanyang isipan. Ang Rafael na nakilala niya, mabait, matulungin, at may mga matang puno ng sinseridad, ay hindi tugma sa imahe ng isang mayamang tagapagmana na pinaglalaruan lang siya. Hindi po. Nagsimulang manginig ang boses ni Lucia. Hindi po ganoon ang nangyari. Tumawa ang babae, isang tawang malamig at walang kagalakan. Talaga? Huwag mo nang ipilit, iha. Ang anak ko ay si Rafael Monteverde, ang nag-iisang tagapagmana ng Monteverde Group. Sa tingin mo ba, papayag akong isang hamak na nursing aide lang ang makakatulad niya? Monteverde Group. Ang pangalan ay parang isang dagundong ng kulog. Kilala niya ang pangalang iyon. Nakikita niya yon sa mga building sa Maynila, sa mga commercial sa TV, isang imperyo. Biglang ang alaala nila ni Rafael habang naghahati sa biskwit sa dalampasigan ay naging katawa-tawa. Isang eksena mula sa isang pelikulang hinding-hindi mangyayari sa totoong buhay. Niloko siya. Hindi. Niloko niya ang kanyang sarili. Sa wakas, isang alon ng galit ang pumalit sa kanyang kahihiyan. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo, sabi niya. Mas matatag na ngayon. Gamit ang nanginginig na kamay, itinulak niya ang sobre pabalik sa babae. At hindi ko po niloloko ang anak ninyo. Totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Tumayo ang babae, ang mukha ay nagdilim sa galit. Ang katotohanan ay hindi ka nababagay sa mundo namin. Isa ka lang pagkakamali. Isang mantsa na kailangang burahin. Layuan mo si Rafael kung ayaw mong pagsisihan ang araw na nakilala mo siya. Pagkasabi noon, kinuha ng babae ang kanyang bag, tinalikuran si Lucia, at lumabas ng opisina na parang isang reyna. Naiwan si Lucia, nakatayo, nanginginig, at pakiramdam niya ay hinubaran siya
ng lahat ng dignidad. Napaupo siya sa upuan. Ang mga tuhod ay tila naging malambot na halaya. Ilang minuto siyang tulala nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nanginginig niyang sinagot iyon. Hello? Lucia? Ang boses ni Rafael, puno ng pag-aalala. Agad na bumalik ang lahat ng sakit. Nagpunta ba dyan ang mami ko? Tanong nito. Ang boses ay nagmamadali. Kilala mo pala kung sino siya. Sagot ni Lucia. Ang boses ay malamig at basag. Hindi iyon tanong, kundi isang akusasyon. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Rafael sa kabilang linya. Lucia, patawarin mo ako. Magpapaliwanag ako. Please, hindi ganun ang gusto kong mangyari. Anong gusto mong mangyari, Rafael? Ang paglaruan ako? Hindi. Hindi totoo yan. Mabilis na sagot nito. Mahalaga ka sa akin, Lucia. Maniwala ka. Aayusin ko to. Hindi sumagot si Lucia. Anong paniniwalaan niya? Magkita tayo bukas. Pagpapatuloy ni Rafael, ang boses ay desperado. Sa memorial para sa mga biktima, sa harap ng lahat, aayusin ko ang lahat. Pangako. Isang pangako. Katulad ng pangako niya noong gabing umalis siya. Bago pa man makasagot si Lucia, ibinaba na ni Rafael ang tawag. Naiwan siyang hawak ang telepono. Ang dibdib ay sumisikip. Sa gitna ng durog niyang puso, isang maliit na binhi ng pag-asa, ang pilit na tumutubo. Isang pag-asa na baka ang Rafael na nakilala niya sa gitna ng unos ay totoo. At ang pangako nito ay hindi isa na namang kasinungalingan. Kinabukasan, sinalubong ni Lucia ang sikat ng araw na hindi man lang nakatikim ng tulog. Ang mga salita ni Doña Celestina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang lason na kumakalat sa bawat ugat niya. Isang hamak na nursing aid. Oportunista. Isang mantsa na kailangang burahin. Ang pinakamasakit ay hindi ang mga insulto. Ito ay ang katotohanang baka tama ang ginang. Baka nga sa simula pa lang, isa lang siyang hangal na naniwala sa isang kwentong engkanto. Ngunit may isang bagay na sumasalungat sa lahat ng iyon. Ang pangako ni Rafael. Aayusin ko ang lahat. Ang desperasyon sa boses nito, ang sinseridad na narinig niya sa kabila ng linya, iyon ang tanging kapiraso ng pag-asang pinanghahawakan niya. Buong umaga, para siyang isang kaluluwang ligaw sa loob ng klinika. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang gawain. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Nag-aakalang baka si Doña Celestina iyon na bumalik para muli siyang tapak-tapakan. Nang papalapit na ang hapon, oras ng memoryal, nagdesisyon siya. Pupunta siya. Hindi dahil umaasa siyang ipaglalaban siya ni Rafael sa harap ng lahat. Hindi dahil nangangarap siyang matatanggap siya ng pamilya nito. Pupunta siya para sa sarili niya. Para marinig mula mismo kay Rafael ang katotohanan. Para mabigyan ng kahit katiting na dignidad ang nararamdaman niya. Kailangan niyang malaman kung ang lalaking nakilala niya sa gitna ng unos ay isang kasinungalingan. Nagbihis siya ng simpleng itim na bestida at itinali ang kanyang buhok. Walang kolorete sa mukha. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ito si Lucia Manalo. Isang nursing aide, isang babaeng umibig. At hindi siya isang mantsa. Ang memorial ay ginanap sa Town Plaza. Maraming tao. Ang hangin ay puno ng lungkot para sa mga nawala. Ngunit meron ding diwa ng pagkakaisa at pag-asa para sa muling pagbangon. Naglakad si Lucia sa gitna ng mga tao. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Hinanap ng kanyang mga mata si Rafael. Wala siya. Nagsimula na ang programa. Nagbigay ng talumpati ang mayor. Isang pari ang nag-alay ng dasal, kumanta ang isang choir ng mga bata. Sa bawat minuto na lumilipas, unti-unting namamatay ang pag-asang dala ni Lucia. Siguro ay hindi na ito darating. Siguro ay isa na namang pangako yun na napako. Mas mabuti na siguro, para matapos na ang lahat. Akmang tatalikod na siya para umuwi nang biglang
umakyat sa entablado ang isang pamilyar na figura. Si Doña Celestina Monteverde. Ngayon, ang suot niya ay isang eleganteng puting bestida. Ang mukha ay puno ng pekeng pakikiramay. Isang malaking karangalan para sa pamilya Monteverde na maging bahagi ng muling pagbangon ng bayang ito. Simula ng ginang, ang boses ay malumanay at puno ng awtoridad. Hindi makahinga si Lucia. Ano ang ginagawa ng babaeng ito dito? Ngunit hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Ang aming pundasyon ay hindi magiging matagumpay kung wala ang dedikasyon ng mga taong may ginintuang puso. At nais kong ipakilala sa inyo ang pinuno ng aming mga volunteer efforts, ang aking pinakamamahal na anak, Rafael Monteverde. Kasabay ng masigabong palakpakan, umakyat sa entablado si Rafael. Nakasuot ito ng puting polo, mas formal kaysa noong huli silang magkita. Ngumiti ito sa mga tao, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. At pagkatapos, nagtama ang kanilang paningin. Sa isang segundo, nakita ni Lucia ang lahat sa mga mata ni Rafael. Ang pagkagulat, ang pagsisisi, ang sakit. Tila gusto nitong may sabihin, ngunit bago pa man ito makakilos, muling nagsalita si Doña Celestina. At syempre, ang aming mga gawain ay hindi magiging posible kung wala ang aming mga katuwang. Isang pamilya na katulad namin ang paniniwala sa pagtulong. Nais ko ring tawagin sa entablado ang napakagandang anak ng aming kaibigan at business partner, ang aking magiging manugang, Miss Helena Alonzo. Isang babaeng napakaganda, balingkinitan ang katawan, at suot ang isang mamahaling bestida ang umakyat sa entablado. Ngumiti ito kay Rafael at tumabi sa kanya. Bagay na bagay sila, parang mga artista sa isang pelikula. Naniga si Lucia sa kanyang kinatatayuan, manugang. Ipinatong ni Doña Celestina ang kanyang mga kamay sa likod ni Rafael at Helena. Pinaglapit silang dalawa. Ngumiti siya sa mga manonood na parang isang mapagmahal na ina. Ang trahedyang ito ay nagturo sa atin ng maraming bagay. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagkakaisa. At sa araw na ito, hindi lang ang aming mga kumpanya ang nagkakaisa para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang aming mga pamilya ay nagkakaisa na rin. Isang anunsyo, isang deklarasyon ng pakikipag-alyansa na binalot sa mga salita ng kawanggawa. Isang patagong anunsyo ng isang kasunduang kasalan. Ang mga tao ay muling pumalakpak, hindi alam ang totoong drama na nagaganap. Hinanap ni Lucia ang mga mata ni Rafael, nakatingin ito sa malayo, kahit saan, huwag lang sa direksyon niya. Nakatayo lang ito roon, sa tabi ng ibang babae, tahimik. Isang matikas na bilanggo sa kanyang gintong tanikala. At sa katahimikan na yon, sa pag-iwas niya ng tingin, nahanap ni Lucia ang kanyang sagot. Gumuho ang mundo niya. Ang maliit na binhi ng pag-asang pinanghawakan niya ay hindi lang namatay. Dinurog iyon hanggang sa maging abo. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Walang luhang pumatak. Isang matinding pamamanhid lang ang kanyang naramdaman. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Palayo sa entablado, palayo sa mga palakpak, palayo sa kasinungalingan. Bawat hakbang palayo ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang mga palakpak at ang masayang musika mula sa plaza ay unti-unting humihina. Napapalitan ng ugong sa loob ng kanyang tainga. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang mga paa niya ang kusang nagdadala sa kanya. Hindi niya namalayan na nagsimula na palang umambon. Maliliit na patak na dahan-dahang lumalakas na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ngunit hindi niya iyon ininda. Ang lamig ng ulan sa kanyang balat ay walang-wala kumpara sa nagyayelong sakit sa loob ng kanyang dibdib. Huminto siya sa gilid ng daan. Ang anunsyo, ang mukha ni Helena,
Ang katahimikan ni Rafael. Lahat ay parang isang pelikulang paulit-ulit na ipinapalabas sa kanyang isipan. Pangako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pangako niya ay isang malaking panloloko. Ang memorial, ang setting, ang mga salita ni Doña Celestina, lahat ay perpektong inorkestra. Ginamit nila ang trahedya ng buong bayan para sa sarili nilang teatro. At siya ang tangang manonood na umasang bida siya sa kwento. Sa likod niya, naririnig niya ang mga yabag na tumatakbo. Lucia! Sandali! Boses ni Rafael. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad, mas binilisan pa. Lucia! Please! Mag-usap tayo! Naabutan siya ni Rafael at marahang hinawakan ang kanyang braso. Napilitan siyang huminto. Basa na rin ito ng ulan. Ang puting polo ay dumidikit na sa kanyang katawan. Ang mukha nito ay puno ng paghihirap. Ano pa ang pag-uusapan natin? Tanong ni Lucia. Ang boses ay walang emosyon. Malinaw na ang lahat. Congratulations sa engagement ninyo. Hindi ganoon, Lucia. Hindi ko ginusto yon. Desperadong sabi ni Rafael. Wala akong alam. Ginulat din ako ni Mami. Pero wala kang ginawa. Mariing sabi ni Lucia. Sa wakas ay tumingin sa mga mata nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang galit sa sarili niyang mga mata na nasasalamin sa kanya. Nakatayo ka lang doon, tahimik. At sa katahimikan mo, Rafael, sumagot ka na. Hindi mo naiintindihan. Pakiusap nito. Ang kumpanya. May mga problema kami. Ang pamilya Alonso ang tanging makakatulong sa amin. Nakasalalay ang kabuhayan ng libu-libong empleyado dito. Kaya isasakripisyo mo ang lahat? Tanong ni Lucia. Isasakripisyo mo ako? Ganoon lang ba ako kadaling itapon para sa kumpanya ninyo? Hindi. Mahal kita, Lucia. Halos isigaw na ni Rafael. Mahal na mahal kita. Mula pa noong una kitang makita. Sa ibang pagkakataon, ang mga salitang yon ay magiging musika sa kanyang pandinig. Ngunit ngayon, para iyong mga kutsilyong lalong sumasaksak sa kanyang puso. Huwag mong sabihin yan, umiiling na sabi ni Lucia. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata, humahalo sa tubig ulan. Huwag mong sabihin yan kung hindi mo kayang panindigan, dahil ang pag-ibig, Rafael, ay hindi salita, gawa yon. At ang ginawa mo kanina ay ang kabaligtaran ng pag-ibig. Bigyan mo ako ng panahon. Pagmamakaawa nito, hinigpitan ang hawak sa kanyang braso. Aayusin ko to. Hahanap ako ng paraan. Marahas na binawi ni Lucia ang kanyang braso. Patawarin mo ako, Lucia. Hindi ko kaya. Pag-uulit niya sa mga salitang binitawan nito noon, bawat isa ay may bigat ng lahat ng kanyang sakit at pagkadurog. Tapos na tayo, Rafael, kung meron man tayo na sinimulan. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad muli. Lucia! Hindi na siya lumingon pa. Bawat hakbang ay isang pagpapatunay sa sarili niya na tapos na. Bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang mga alaala. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa mapagod ang kanyang mga binti. Sumilong siya sa waiting shed na sira-sira. Doon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, sa ilalim ng kalawanging yero, sa wakas ay bumigay siya. Napaupo siya sa sementadong upuan at humagulgol. Umiyak siya para sa kanyang nasirang tiwala, para sa kanyang pinangarap na pag-ibig, para sa kanyang sariling katangahan. Umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas. Tanging mga hikbi na lang ang naiiwan. Nang tumila ang kanyang pag-iyak, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya. Isang pagkahilo, isang panlalambot ng buong katawan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Pagod, gutom, pighati. Ang lahat ay nagsama-sama. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang mga tunog sa paligid ay humina. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, isang huling imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga mata ni Rafael, puno ng sakit at pagsisisi.
At pagkatapos, lahat ay naging itim. Nang magmulat siya ng mata, puting kisame ang una niyang nakita. Ang amoy ng antiseptic. Nasa isang silid siya, nakahiga sa isang kama. Isang matandang nurse ang lumapit sa kanya. May ngiti sa mga labi. "Gising ka na pala, iha. Nasaan po ako?" tanong ni Lucia. Ang lalamunan ay tuyo. "Nasa main clinic ka. May nakakita sa'yo na walang malay sa waiting shed." Paliwanag ng nurse. "Huwag kang mag-alala. Maayos naman ang lagay mo. Kailangan mo lang magpahinga, lalo na ngayon." Huminto ang nurse at tiningnan siya na may halong pag-aalala at saya. "Congratulations, iha. Nagdadalang tao ka." Ang mga salita ay parang isang bombang sumabog sa loob ng kanyang isipan. Winasak ang lahat ng natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Hindi. Hindi maaari. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang bunga ng kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na ipinagkait. Isang pag-ibig na kasinungalingan. Ito ay hindi isang biyaya. Ito ay isang sumpa. Ang salitang congratulations ay umalingaw-ngaw sa loob ng isipan ni Lucia na parang isang malakas na sampal. Hindi ito tunog ng magandang balita. Tunog ito ng isang hatol, isang sentensya. "Sigurado po ba kayo?" Halos pabulong niyang tanong. Ang mga mata ay nakatitig sa puting kumot. Hindi magawang salubungin ang tingin ng nurse. "Oo, iha. 2 weeks base sa initial tests." Masayang sagot ng nurse. Hindi alintana ang namumuong bagyo sa loob ni Lucia. "Kailangan mong mag-ingat ng doble. Uminom ka ng vitamins. Iwasan ng stress." Stress. Halos matawa si Lucia sa kabalintunaan ng lahat. "Salamat po." Putol niya sa sinasabi ng nurse. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Bawat galaw niya ay mabagal, na para bang isa siyang matandang babae na pasan ang bigat ng buong mundo. Hindi na niya naramdaman ang pagkahilo. Isang kakaibang pamamanhid ang pumalit dito. Isang malamig na kawalan ng pakiramdam na gumapang mula sa kanyang tiyan pataas, hanggang sa lamunin nito ang buong pagkatao niya. "Teka, iha, hindi ka pa pwedeng umalis," sabi ng nurse, puno ng pag-aalala. "Okay na po ako," sagot ni Lucia. Ang boses ay patag at walang buhay. Isinuot niya ang kanyang sapatos. Hindi niya magawang manatili pa sa lugar na yon. Ang bawat sulok ng klinika ay tila sumisigaw sa kanya ng katotohanang pilit niyang tinatakasan. Naglakad siya palabas. Hindi pinapansin ang tawag ng nurse. Ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi nito nagawang pawiin ang dilim na bumabalot sa kanya. Naglakad siya sa pamilyar na mga kalsada ng kanilang bayan, ngunit ngayon, lahat ay tila banyaga. Ang mga ngiti ng mga taong nakakasalubong niya, ang tawanan ng mga batang naglalaro, lahat ay tila pangungutya sa kanyang sinasapit. Sa tapat ng munisipyo, may isang malaking banner. "Maraming salamat, Monteverde, Alonzo Families." Nakasulat dito, kasama ang isang malaking litrato ni Rafael at Helena na magkatabi, nakangiti. Ang perpektong magkasintahan, ang mga tagapagligtas ng bayan. Napahinto siya at tinitigan iyon. Ang lalaking nangako sa kanya ng lahat ay ngumingiti ngayon sa tabi ng iba. Ang kanilang pagsasama ay ipinagdiriwang ng buong komunidad, at sa sinapupunan niya, dala-dala niya ang kanilang sikreto. Isang sikretong sisira hindi lang sa kanya, kundi marahil pati na rin sa perpektong imahe na kanilang binuo. Bigla siyang nakaramdam ng matinding takot. Hindi na lang ito tungkol sa isang sawi na pag-ibig. Ito ay tungkol sa isang buhay. Isang buhay na mag-uugnay sa kanya magpakailanman sa pamilyang kumutya at tumapak sa kanyang pagkatao. Nagmadali siyang umuwi sa maliit na kwartong kanyang inuupahan. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Napaupo siya sa sahig. Sa wakas ay bumigay sa bigat na kanyang dinadala. Dito sa maliit na espasyong ito, pinangarap niya si Rafael. Dito siya ngumiti mag-isa habang inaalala ang kanilang mga pag-uusap. Dito siya umasa. At dito rin ngayon, sa parehong kwarto,
Gumuho ang lahat ng yon. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Flat pa rin ito. Walang bakas ng buhay, ngunit alam niyang naroon ito. Isang maliit na selula na resulta ng isang pag-ibig na akala niya'y totoo. Ngayon, ang selulang iyon ay parang isang tanikala na ipinulupot sa kanyang leeg. Humihigpit sa bawat paghinga niya. Ano ang gagawin niya? Paano niya bubuhayin ang isang bata ng mag-isa? Saan siya kukuha ng pera? Paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak pagdating ng panahon kung sino ang ama nito? Isang lalaking duwag na pinili ang yaman kaysa sa kanila? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi siya sumagot. Baka isa lang sa mga kapitbahay. Lucia, iha? Ang boses ng head nurse ng klinika, si Gang Reyes, isang babaeng palaging mabait sa kanya. Napilitan siyang tumayo at buksan ang pinto. Nakatayo si Gang Reyes sa labas. Ang mukha ay hindi maipinta. May dala itong isang brown envelope. Ginang Reyes, pasensya na po sa biglaang pag-alis ko kanina, sabi ni Lucia. Ayos lang, iha, sabi ng matandang nurse, ngunit umiiwas ito ng tingin. Nandito ako. May kailangan lang akong ibigay sa'yo. Iniabot nito ang sobre. Nanginginig na kinuha yon ni Lucia. Ano po ito? Nagbuntong hininga si Gangelo Reyes. Pasensya na, Lucia. Utos lang ito mula sa board ng foundation na nagpapatakbo ng klinika natin. Binuksan ni Lucia ang sobre. Sa loob ay isang formal na liham. Binasa niya ang mga salita, ngunit tila hindi iyon nagre-rehistro sa kanyang utak. Termination of contract, compromising the integrity of the organization, conduct unbecoming. Tinatanggal na po ako? Tanong niya. Ang boses ay isang bulong. Tumango si Gangel Reyes, may awa sa kanyang mga mata. Nakarating na raw sa Manila ang tungkol sa nangyari sa plaza. Ang tungkol sa'yo. At kay Sir Rafael, ayaw nilang madamay ang pangalan ng foundation. Delikado raw. Patawarin mo ako, Lucia. Hindi na nakasagot si Lucia. Hawak niya ang papel, ang hatol ng kanyang pagkawala. Sa isang araw, nawala sa kanya ang lalaking mahal niya, ang kanyang dignidad, at ngayon, ang kanyang trabaho. Wala nang natira. Wala na. Isinara niya ang pinto nang hindi man lang nagpapaalam. Sumandal siyang muli dito, ang sulat ng terminasyon ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumapag sa sahig. Tumingin siya sa paligid ng kanyang kwarto. Ang apat na sulok nito ay tila unti-unting lumiliit, kumikitid, hanggang sa pakiramdam niya ay sasakalin na siya. Ito na ang dulo. Nasa pinakailalim na siya ng bangin at wala nang ibang daan kundi ang tuluyang pagkahulog. Hindi alam ni Lucia kung gaano siya katagal na nakaupo lang sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso at ang mga salitang nakasulat sa termination letter na naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Tinatanggal na, tinatanggal na, tinatanggal na. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang, madilim na panaginip. Hindi siya kumakain, hindi siya lumalabas. Ang bintana ng kanyang kwarto ay nanatiling sarado, tinatanggihan ang sikat ng araw. Ang katawan niya ay nanghina, ngunit ang isip niya ay walang tigil sa pagtakbo, pabalik-balik sa mga masasakit na alaala. Isang umaga, isang malakas na katok ang gumising sa kanya. Hindi ito ang mahinahong katok ni Gang Reyes. Ito ay malakas at walang pasensya. Lucia, buksan mo to. Bayad sa upa. Ang boses ng landlady, napilitan siyang tumayo. Pagbukas niya ng pinto, isang matabang babae na nakapamewang ang sumalubong sa kanya. Abay, isang linggo ka ng atrasado, Ineng. At ano yang itsura mo? Mukha kang pinagsakluban ng langit at lupa. Bungad nito. Walang naisagot si Lucia. Wala na siyang pera. Ang kaunting naipon niya ay naubos na sa mga bayarin noong nakaraang linggo. Kung wala kang pambayad, makakaalis ka. Na bukas din. Mataray na sabi ng babae bago siya tinalikuran.
Ang mga salitang iyon, kahit gaano kasakit, ang siyang nagtulak sa kanya palabas ng kanyang kulungan. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo, naligo siya at nagbihis. Ngunit habang naglalakad siya sa labas, naramdaman niya na mas mabuti pa sigurong nagkulong na lang siya. Ang mga tingin, ang mga bulungan. Ayan na siya. Kawawa naman, pinaasa lang pala. Narinig ko, buntis daw? Ay nako, kalandian kasi. Ayan ang napala. Bawat bulong ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ipinako niya ang kanyang tingin sa lupa. Binibilisan ang kanyang paglakad. Gustong takasan ang mga mapanghusgang mata ng buong bayan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang pamilya sa lugar na yon. Wala siyang matatakbuhan. Ang mga paa niya ay dinala siya sa isang pamilyar na lugar, ang Dalampasigan. Ang parehong lugar kung saan sila ni Rafael ay naupo, naghati sa biskwit at nangako sa isa't isa ng walang salita. Umupo siya sa buhangin, niyakap muli ang kanyang mga tuhod. Ang dagat na dati nagbigay sa kanya ng pag-asa ay tila nangungutya na ngayon sa kanyang kabiguan. Dito nagsimula ang lahat at tila dito na rin magtatapos. Anong drama yan, ha? Akala mo shooting ng pelikula? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Paglingon niya, nakita niya si Nena, ang kaibigan niyang tindera ng isda sa palengke. Nakapamewang ito, suot pa ang kanyang uniforme, isang lumang t-shirt at pantalon na amoy isda. Nena, anong Nena? 1 linggo na kitang hindi nakikita sa palengke. Nabalitaan ko lahat, sabi ni Nena. Umupo sa tabi niya ng walang pag-aalinlangan, hindi ininda ang buhangin. Ang chismis, mas mabilis pa sa 5G signal. Hindi nakasagot si Lucia. Sa halip isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nakita yon ni Nena. Ang kaninang mataray na anyo nito ay biglang lumambot. Inakbayan siya nito. Isang akbay na magaspang dahil sa trabaho, ngunit puno ng kalinga. Umiyak ka lang, sabi ni Nena. Ilabas mo lahat, pero pagkatapos niyan, tama na. Hindi ka pwedeng habang buhay na magmukmok dyan. At muling umiyak si Lucia. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. May kahati na siya sa kanyang sakit. Nang mahimasmasan siya, inilahad ni Nena ang isang supot ng plastik. Sa loob, may kanin at pritong isda. Kainin mo to. Payat ka na, utos nito. Pinalayas ka na ba ng landlady mo? Tumango si Lucia. Sabi ko na nga ba? Sabi ni Nena. Halika, doon ka muna sa amin. Maliit lang ang bahay ko, pero kasya tayong dalawa. Hindi pwedeng magpalipas ka ng gabi sa kalye, lalo na't huminto ito at tiningnan ang kanyang tiyan. May laman na yan. Napatingin si Lucia kay Nena. Gulat. Huwag ka nang magtaka kung paano ko nalaman. Ang balita dito, parang apoy sa tuyong kugon, sabi ni Nena. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong tumayo. Hindi na lang ito para sa'yo, Lucia. Para na yan sa kanya. Sa maliit na bahay ni Nena sa likod ng palengke, nakahanap si Lucia ng kanlungan. Ang bahay ay simple lang, amoy dagat at isda. Ngunit puno ito ng init na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Pinakain siya ni Nena, binigyan siya ng damit. At higit sa lahat, binigyan siya nito ng espasyo para huminga. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa isang maliit na banig, ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Wala pa siyang nararamdaman, ngunit alam niyang mayroon. Isang maliit na buhay, isang inosenteng nilalang na walang kasalanan sa lahat ng nangyari. Hindi na ito isang sumpa, ito ay isang responsibilidad, ito ay isang dahilan. Kinabukasan, tumulong siya kay Nena sa pagtitinda. Tiniis niya ang mga tingin at bulungan. Sa bawat isdang kanyang nililinis, sa bawat sukling kanyang inaabot, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas.
Lumipas ang ilang linggo. Isang hapon, pag-uwi nila mula sa palengke, may isang sulat na naghihintay para kay Lucia. Nakasuksok iyon sa siwang ng kanilang pinto. Nagtaka siya. Sino ang magpapadala sa kanya ng sulat? Ang sobre ay malinis at puti, gawa sa mamahaling papel. Walang pangalan ng nagpadala. Ang pangalan lang niya ang nakasulat sa magandang pagkakasulat kamay. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay isang formal na dokumento. Nasaad doon na siya ay nabigyan ng isang full scholarship sa isang kilalang unibersidad sa Maynila para sa kursong medisina. Sagot na lahat: tuition, libro, at allowance. Nabitawan niya ang sulat sa sobrang gulat. Sa ilalim ng formal na dokumento, may isa pang maliit na piraso ng papel. Isang note. Ang isang tulad mo ay nilikha para magpagaling, hindi para masaktan. 7 taon. Ang 7 taon ay sapat na panahon para maghilom ang mga sugat, para magbago ang anyo ng mga pangarap, at para bumuo ng isang bagong buhay mula sa mga guho ng nakaraan. Sa isang masikip ngunit masiglang komunidad sa Tondo, Maynila, hindi na siya si Lucia Manalo, ang sawimpalad na nursing aide. Dito, siya ay si Doktora Lucy. Tuwing umaga, ang kanyang maliit na community clinic na itinayo sa tulong ng mga donasyon at ng sarili niyang ipon ay napupuno ng mga nanay na may dalang mga sanggol, mga construction worker na may mga galos, at mga matatandang humihingi ng gamot para sa kanilang alta presyon. At si Lucia o Doktora Lucy ay tinatanggap silang lahat ng may ngiti at walang sawang pasensya. Ang kanyang buhok, na dati mahaba at alon-alon, ay maikli na ngayon at palaging nakatali para hindi makasagabal. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lungkot, ay kumikinang na ngayon sa tuwing nakikita niya ang paggaling ng kanyang mga pasyente. May iilang guhit na ng pagod sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit ang mga iyon ay tanda ng mga gabing ginugol niya sa pag-aaral at pagbabantay sa may sakit, hindi ng mga luhang iniyak niya noon. Doktora Lucy, salamat po talaga dito sa libreng gamot, sabi ng isang matandang babae. Mahigpit na hawak ang isang supot ng mga tableta. Walang anuman po, nanay. Basta inumin niyo po yan sa tamang oras, ha? Sagot ni Lucia habang sinusulatan ang medical record ng matanda. Napakabait mo talagang bata ka. Biyaya ka ng langit sa aming mga taga-Tondo, sabi pa ng matanda bago umalis. Ngumiti lang si Lucia. Ang pasasalamat ng mga tao ang siyang nagiging gasolina niya araw-araw. Ito ang nagpapatunay na tama ang kanyang desisyon. Ang pag-aaral ng medisina habang mag-isang pinalalaki ang isang anak ay hindi biro. May mga panahong halos sumuko na siya. May mga gabing umiiyak siya sa pagod habang nagbabasa ng makakapal na libro. Ang natutulog na si Rafa lang ang kanyang kasama sa maliit nilang apartment. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang mukha ng kanyang anak, nawawala ang lahat ng kanyang pagod. Si Rafa ang kanyang inspirasyon, ang kanyang lakas. Mama, Mama, tingnan mo. Isang pamilyar na sigaw ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang 6 na taong gulang na batang lalaki ang tumakbo papasok ng klinika. Ang mga mata ay maniningning at ang pisngi ay mamula-mula. Kamukhang-kamukha niya ito, ngunit ang mga mata nito, ang mga matang yon ay hindi maipagkakailang galing sa ama nito. Ano yan, anak? Tanong ni Lucia. Kinandong ang bata. Ipinakita ni Rafa ang isang papel na may drawing ng isang bahay, isang araw, at 2 stick figures na magkahawak kamay. Ako to. Tapos ikaw to, sabi ng bata. Itinuturo ang mga drawing. Sabi ni teacher, ang galing ko raw mag-drawing. Wow, ang galing naman talaga ng baby ko, puri ni Lucia. Hinalikan ang pisngi nito. Artist ka na pala. Mama, bakit tayo lang 2 sa drawing? Biglang tanong ni Rafa. Ang inosenteng tanong ay tila isang matulis na patalim.
Si Carlo, 3 sila sa drawing niya. Siya, si tita, tapos si tito. Napahinto si Lucia. Ito ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Kasi anak, ang pamilya natin ay espesyal. Tayong 2 lang, sapat na tayo. We are a team, di ba? Ngumiti si Rafa, tila kontento na sa sagot. Okay po, Mama. Team. Ngunit nang umalis na ang bata para makipaglaro, naiwan kay Lucia ang bigat ng tanong na iyon. Hanggang kailan niya kayang ilihim ang katotohanan? Hanggang kailan niya kayang punan ang espasyong para dapat sa isang ama? Gabi na nang makauwi siya. Matapos patulugin si Rafa, umupo siya sa maliit nilang sala. Kinuha niya ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito ay ang lahat ng alaala na pilit niyang itinatago. Kabilang doon ang sulat na nagbigay sa kanya ng scholarship. 7 taon na ang lumipas, ngunit hanggang ngayon, misteryo pa rin kung sino ang nagpadala nito. Walang pangalan, walang address. Isang anghel na nagligtas sa kanya sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Sino maman siya, habang buhay niyang tatanawin na utang na loob. Ang pagiging doktora niya, ang kinabukasan ni Rafa, lahat ng yon ay dahil sa kanya. Sino ka kaya? Bulong niya sa hangin. Kinabukasan, habang abala siya sa klinika, isang tawag ang natanggap niya sa kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro. Hello? Dr. Lucia Manalo speaking. Good morning, Dr. Manalo. My name is Attorney David Reyes from Reyes Law Firm. Sabi ng isang formal na boses sa kabilang linya. I'm calling on behalf of a client. May I request for a private meeting with you regarding a very urgent matter that concerns your future? Napakunot ang noo ni Lucia. Attorney? Tungkol saan po ito? I'm not at liberty to discuss the details over the phone, doctor, but I assure you, this is of utmost importance. Kahit nag-aalangan, pumayag si Lucia na makipagkita. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na coffee shop sa Makati kinabukasan. Ang coffee shop ay tahimik at elegante, isang mundong malayo sa tondo. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba. Nakita niya agad si Attorney Reyes, isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng barong at may dalang mamahaling briefcase. Dr. Manalo, thank you for coming, bati nito. Attorney, ano po ba talaga ito? Tanong ni Lucia pagkaupo niya. Ngumiti ang abogado, isang nangiting profesional. Doktora, ako ang abogado ng taong nagbigay sa inyo ng scholarship 7 taon na ang nakalilipas. Natigilan si Lucia, ang lihim na tagapagligtas, pagkatapos ng 7 taon, sa wakas. Sa sino po siya? Nanginginig niyang tanong. Gusto ko po siyang pasalamatan. Malalaman mo rin, iha. Ngunit bago yon, may kinuha ang abogado sa briefcase nito, isang sobre. Kailangan mo munang malaman ang buong kwento. Kasabay ng pag-abot ng abogado sa sobre, nagring ang cellphone ni Lucia. Si Nena. Hello, Nena. Napatawag ka? Lucia, nasaan ka? Boses ni Nena sa kabilang linya, tila nag-aalala. Si Nena ay lumipat na rin sa Maynila para makasama siya at tumulong sa pag-aalaga kay Rafa. Ito ang naging ate at nanay niya sa loob ng 7 taon. Nasa Makati ako. May ka-meeting lang. Bakit? Narinig ni Lucia ang malalim na pagbuntong hininga ni Nena. Tila may mabigat itong gustong sabihin. Lucia, may kailangan kang malaman tungkol sa scholarship mo, tungkol sa nangyari noon. Naramdaman ni Lucia ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Anong tungkol doon? Lucia, ako ang dahilan kung bakit nahanap ka ng benefactor mo. Napakunot ang noo ni Lucia. Anong ibig mong sabihin? Ako ang nagsulat sa lola ni Rafael. Ako ang nagsabi sa kanya ng lahat. Ang mga salita ni Nena ay parang isang malakas na alon na humampas kay Lucia. Winasak ang pundasyon ng lahat ng alam niya
Sa nakalipas na 7 taon, ang abogadong nasa harap niya, ang sobre sa lamesa, ang pag-amin ng kanyang matalik na kaibigan, lahat ay nag-uugnay sa isang nakaraang pilit na niyang ibinabaon sa limot. Nena, anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Lucia sa telepono. Ang boses ay halos pabulong. Mamaya ko ipapaliwanag lahat, Lucia. Umuwi ka na. Nag-aalala ako sa'yo. Sabi ni Nena. Ang boses ay nanginginig. Ibinaba ni Lucia ang tawag. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Attorney Reyes. Ang kanyang isip ay nagliliyab sa napakaraming tanong. Ang lola ni Rafael? Tanong niya sa abogado. Ang bawat salita ay mabigat. Si Doña Teresita Monteverde. Tumango ang abogado. Siya nga po, si Doña Teresita ang inyong benefactor. Napahawak si Lucia sa kanyang sentido. Ang lola ng lalaking sumira sa kanya, ang siya palang nagligtas sa kanya. Ang kabalintunaan ay halos hindi niya kayang tanggapin. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahil naniniwala siyang isang malaking inhustisya ang ginawa sa inyo ng kanyang pamilya, paliwanag ni Attorney Reyes. At dahil nakita niya sa inyo ang katatagan at kabutihang loob na matagal na niyang hinahanap. Binuksan ng abogado ang sobre at inilabas ang isang sulat. Ito ay sulat kamay ni Nena. Ipinadala niya ito kay Doña Teresita 1 linggo matapos kayong paalisin sa klinika sa Batangas. Flashback, 7 taon ang nakalipas sa maliit na bahay ni Nena. Gabi na. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na gasera na nagbibigay liwanag sa piraso ng papel sa harap ni Nena. Sa labas, malakas ang buhos ng ulan. Sa kabilang kwarto, mahimbing na natutulog si Lucia. Ngunit kahit sa pagtulog, bakas pa rin sa mukha nito ang sakit. Galit ang nararamdaman ni Nena. Galit sa mga Monteverde. Galit sa mundo. Pero mas matindi ang awa niya para kay Lucia. Naalala niya ang sarili niyang nakaraan. Siya, isang batang leader ng unyon sa isa sa mga pabrika ng Monteverde Group, ipinaglalaban ang tamang pasahod at benepisyo para sa kanyang mga kasamahan. Naalala niya kung paano siya tinawag sa opisina, hinarap ni Doña Celestina mismo, tinawag na panggulo, at sinipa palabas ng kumpanya nang walang anumang kompensasyon. Winasak nito ang kanyang buhay. At ngayon, ang parehong babae ang sumisira sa buhay ng kanyang kaibigan. Hindi siya papayag. May naririnig siyang mga kwento tungkol sa matandang Monteverde, si Doña Teresita. Ang totoong nagtatag ng imperyo, isang babaeng makatarungan daw, ngunit matagal nang nagretiro at hindi na nakikialam sa negosyo. Ito na ang huling barahan niya. Isang suntok sa buwan. Kinuha niya ang ballpen at nagsimulang magsulat. Isinulat niya ang lahat. Ang pagdating ni Rafael bilang volunteer, ang pag-iibigan nila ni Lucia, ang pagdating ni Doña Celestina, ang pera, ang mga insulto, ang anunsyo sa plaza, ang pagbubuntis ni Lucia, at ang pagpapatalsik dito sa trabaho. Isinulat niya ang lahat ng may galit at pagnanais na makamit ang hustisya. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, naglakbay siya papuntang Maynila. Nagtanong-tanong siya hanggang sa marating niya ang mansyon ng mga Monteverde. Nag-abang siya sa labas ng gate, nagbabaka sakaling may makakausap. Isang hardinero na mukhang kasing edad ng kanyang ama ang kinausap niya. Nakiusap siya, halos lumuhod, na ibigay ang sulat ng diretso kay Doña Teresita. Para po ito sa katarungan, Tay, sabi niya sa matanda. May luha sa kanyang mga mata. Naawa marahil ang hardinero sa kanya. Kinuha nito ang sulat at nangakong gagawin ang lahat. Umuwi si Nena sa Batangas na hindi sigurado kung may mangyayari. Ngunit 1 linggo ang lumipas, dumating ang sulat ng scholarship para kay Lucia. At alam niya nagtagumpay siya, kasalukuyan, sa coffee shop. Nakatitig lang si Lucia sa sulat na hawak ng abogado. Ang sulat na yon ang nagbago sa takbo ng kanyang buhay at ang kaibigan niya,
Ang kanyang ate Nena ang gumawa ng paraan. Si Nena, hindi niya kailanman nabanggit ito sa akin. Sabi ni Lucia, ang boses ay puno ng pagkamangha at pasasalamat. Iyon ang bilin ni Doña Teresita, sabi ng abogado. Ayaw niyang isipin ninyo na may utang na loob kayo kanino man, lalo na sa isang Monteverde. Gusto niyang isipin ninyo na nakuha ninyo ang lahat dahil sa sarili ninyong pagsisikap. Nasaan po si Doña Teresita ngayon? Kailangan ko siyang makausap. Ang mukha ng abogado ay biglang nalukuban ng kalungkutan. Iyon ang pangalawang dahilan kung bakit ako naririto, Doktora. Huminga ito ng malalim. Pumanaw na si Doña Teresita noong isang linggo. Parang isang suntok sa sikmura ang balita. Ang taong nagligtas sa kanya, ang taong hindi man lang niya nakilala, ay wala na. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat. Ngunit, pagpapatuloy ng abogado, nag-iwan siya ng isang huling habilin para sa inyo. May kinuha ang abogado mula sa briefcase nito, isang laptop. Binuksan niya ito at ipinihit paharap kay Lucia. Bago siya pumanaw, nag-record siya ng isang mensahe para sa inyo. Pinindot ng abogado ang play. Lumabas sa screen ang mukha ng isang matandang babae. Maputi na ang buhok nito at marami ng guhit sa mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng talino. Kahit sa video, ramdam ni Lucia ang kanyang lakas at dignidad. Lucia Manalo, simula ng matanda, ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako, iha, at hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataong magkita. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Lucia. Matagal na kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Mula nang matanggap ko ang sulat ng kaibigan mong si Nena, hindi ka na nawala sa isip ko. Nakita ko ang iyong paghihirap, ang iyong pagbangon, at ang iyong walang sawang pagtulong sa kapwa. Ikaw ang uri ng tao na ipinagdasal kong maging bahagi ng aking pamilya. Ngunit hindi yon nangyari, at dahil doon, humihingi ako ng tawad. Patawad sa kahinaan ng aking apo, at patawad sa kasakiman ng aking manugang. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa mga pisngi ni Lucia. Hindi ko na mababago ang nakaraan, iha. Ngunit kaya kong subukang itama ang hinaharap. May iiwan ako sa'yo, hindi pera, kundi isang bagay na mas makapangyarihan. Isang bagay na magbibigay sa'yo ng kakayahang itama ang mga mali. Huminto ang matanda, tila nangangalap ng lakas. Attorney Reyes will explain the rest. Gamitin mo ito ng may talino at puso, Lucia. Para sa mga taong naapi, para sa kinabukasan ng iyong anak. Nagtapos ang video. Naiwan si Lucia na umiiyak ng tahimik. Ano po ang iniwan niya? Tanong niya sa abogado. Ang boses ay garalgal. Isinara ni Attorney Reyes ang laptop at may inilabas na isang folder ng mga dokumento. Ipinatong niya ito sa lamesa sa harap ni Lucia. Iniwan niya sa inyo ang kanyang tiwala at ang kanyang kapangyarihan. Ipinamana sa inyo ni Doña Teresita sa pamamagitan ng isang legal at hindi matitinag na trust agreement, ang proxy votes sa lahat ng kanyang shares sa Monteverde Group. Sa madaling salita, Doktora, simula ngayon, hawak ninyo ang controlling stake ng kumpanya, 51%. Sa ika-40 palapag ng Monteverde Towers sa Makati, ang hangin sa loob ng opisina ni Doña Celestina ay mas malamig pa kaysa sa air conditioning system. Ang bawat sulok ng malawak na silid ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman, mula sa mahogany desk na kasing laki ng isang karaniwang hapagkainan hanggang sa mga painting ng mga pamosong artist na nakasabit sa dingding. Ngunit ang lahat ng karangyang yon ay hindi nagawang kalmahin ang nag-aalab na kaba sa dibdib ni Celestina. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mahanap ang pondo? 1 bilyong piso yon, hindi yon parang barya na basta na lang mawawala.
Sigaw niya sa kanyang Chief Financial Officer na nakatayo sa harap ng kanyang lamesa, nanginginig na parang isang basang sisiw. Ma'am, ang mga investments po natin sa ibang bansa. Hindi po naging maganda ang resulta. Kailangan po nating mabawi ang losses at ang tanging paraan ay ang pagredirect ng pondo mula sa tumahimik ka, putol ni Celestina. Hindi ko gustong marinig ang mga palusot mo. Hanapin niyo ang pera. Gumawa kayo ng paraan. Ang mga shareholder ay nagsisimula ng magtanong. Isang maling galaw lang. Babagsak tayong lahat. Padabog na umalis ang CFO. Naiwan si Celestina na mag-isa. Ang kanyang perpektong postura ay unti-unting gumuho. Sumandal siya sa kanyang swivel chair at minasahe ang kanyang sentido. Ang sakit ng ulo na ito ay pabalik-balik na sa loob ng ilang linggo. Ang totoo, alam niya kung nasaan ang pera. Alam niya na ang redirected funds ay isang magandang paraan para sabihing ginamit niya ang pondo ng kumpanya. Ang pondo para sa retirement ng mga empleyado, para takpan ng isang serye ng mga palpak na personal na pamumuhunan. Isang sugal na akala niya'y mananalo siya, pero natalo siya. At ngayon, malapit na siyang masilo sa sarili niyang bitag. Kinuha niya ang isang litrato mula sa kanyang drawer, isang luma at kupas na litrato. Isang batang babae, payat, marungis, nakatayo sa harap ng isang barong-barong. Siya. Bago pa siya naging Celestina Monteverde, noong siya ay si Celi, isang batang lumaki sa hirap, nangangarap na takasan ang amoy ng estero. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Pinaghirapan niya ang lahat ng ito. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino para makaahon. Nagtiis siya sa isang kasal na walang pag-ibig sa matandang Monteverde. Hinarap niya ang lahat ng pangungutya ng alta sosyedad. At nagtagumpay siya. Hindi siya papayag na mawala ang lahat ng ito nang dahil lang sa isang pagkakamali. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi ako babalik sa putik. Biglang pumasok ang kanyang sekretarya. Ma'am, dumating na po ang report mula sa private investigator. Ipasok mo. Inabot ng sekretarya ang isang brown envelope at mabilis na lumabas. Binuksan ito ni Celestina. Sa loob ay mga litrato at dokumento. Ang mga litrato ay kuha sa tondo. Isang babae, isang pamilyar na babae na nag-aasikaso ng mga pasyente. Isang batang lalaki na masayang tumatakbo. Lucia Manalo. Basa ni Celestina sa report. Kilala bilang Doktora Lucy. Nagpapatakbo ng isang community clinic sa Tondo. May isang anak, 6 na taong gulang, nagngangalang Rafael Manalo, Yurta. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod. Rafael Jr., kinailangan niyang humawak sa gilid ng lamesa para suportahan ang sarili. Ang multo ng nakaraan na akala niya'y matagal nang nailibining ay bumalik para guluhin siya. At may dala itong ebidensya, isang buhay na ebidensya. Ang babaeng ito, bulong niya, bakit ngayon pa? Tiningnan niyang muli ang mga litrato. Ang Lucia sa mga litrato ay iba na. Wala na ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata nito. Napalitan iyon ng determinasyon at kumpiyansa. Isa na itong doktora, isang taong respetado sa komunidad. Mas mapanganib. May biglang pumasok sa kanyang isipan ang kanyang biyenan, si Teresita. Alam niyang hindi sila kailanman nagkasundo. Palagi siyang minamaliit nito, tinatawag na oportunista. Kahit matagal nang hindi nakikialam sa negosyo, alam niyang matalas pa rin ang pakiramdam nito. Posible kaya? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Rafael ang pumasok. Ang mukha ay seryoso. Ma'am, kailangan nating mag-usap, sabi nito. Ano na naman ito, Rafael? Hindi mo ba nakikitang abala ako? Tungkol ito sa nawawalang pondo ng mga empleyado, mariing sabi ni Rafael. Nakita ko ang mga papeles, ma'am. Alam kong ikaw ang naglipat ng pera. Anong ginawa mo? Tumayo si Celestina at hinarap ang anak. Sa isang iglap,
Nawala ang lahat ng bakas ng kaba. Napalitan iyon ng isang maskara ng galit at awtoridad. Huwag mo akong kausapin na parang isa ako sa mga tauhan mo. Sigaw niya. Lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilyang ito. Para sa pangalan na dala-dala mo. Para sa pamilya? O para sa sarili mo? Ganti ni Rafael. Ma'am, mali ito. Kailangan nating ayusin ito bago pa mahuli ang lahat. Lumapit si Celestina sa anak at sinampal ito ng malakas. Wala kang alam. Nanggagalaiting sabi niya. Buong buhay mo, ibinigay ko sa iyo ang lahat. At ito ang igaganti mo sa akin? Pagdududa? Ginagawa ko to para sa pamilya, para sa'yo. Napahawak si Rafael sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla. Hindi ka na nagbago, ma'am, mahinang sabi nito. Palagi na lang ganito. Akmang tatalikod na si Rafael nang muling magsalita si Celestina. Nga pala, baka gusto mong makita. Itinapon niya ang envelope sa lamesa. Nag-aalangang kinuha iyon ni Rafael at tiningnan ang laman. Nakita ni Celestina ang pagbabago sa mukha ng anak. Ang pagkagulat, ang pananabik, ang sakit, ang pagsisisi. Lahat ng emosyon ay sabay-sabay na dumaan sa mga mata nito. Lucia, bulong nito, hinahaplos ang litrato ng batang lalaki. Anak ko. Oo, sabi ni Celestina. Ang boses ay malamig na parang yelo. Isang bastardo. At ngayon, nagbabalik ang ina niya. Sino ang nakakaalam kung ano ang gusto niya? Pera? Gulo? O baka naman paghihiganti? Ang layunin niya ay takutin ang anak para makuha niya itong muli sa kanyang panig. Ngunit iba ang naging epekto. Nakita niya ang isang bagong determinasyon sa mga mata ni Rafael. Kailangan ko siyang makita, sabi nito. Huwag kang mangahas, Rafael. Hindi mo na ako mapipigilan, ma'am. Hindi na ngayon. Bago pa man siya makasagot, muling tumunog ang kanyang telepono. Ang sekretarya niya. Ma'am, tumawag po si Attorney Reyes, ang abogado ni Doña Teresita. Mayroon daw pong ipapatawag na emergency stockholders meeting bukas. Napakunot ang noo ni Celestina. Bakit? Anong meron? Narinig niya ang pag-aalangan sa boses ng sekretarya. Ma'am, nalaman po namin na si Dr. Manalo ay ang babaeng binigyan ng proxy ni Doña Teresita para sa lahat ng kanyang shares. Nabitawan ni Celestina ang telepono. Ang sahig ay tila gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay nagkakatotoo. Ang multo ng nakaraan ay hindi lang nagbabalik para maningil. Nagbabalik ito para kunin ang lahat. Matapos ang pag-uusap nila ni Attorney Reyes, umuwi si Lucia sa kanyang apartment na lutang ang isipan. 51%. Hawak niya ang kinabukasan ng isang kumpanyang naging dahilan ng pinakamalaking sakit sa kanyang buhay. Ang bigat ng responsibilidad ay halos magpabagsak sa kanya. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Nena. Lucia, okay ka lang? Ano ang sabi ng abogado? Tiningnan ni Lucia ang kaibigan, ang babaeng naging kanyang ate, sandalan at kakampi. Alam mo na pala ang lahat, sa simula pa lang. Tumango si Nena, may luha sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako kung hindi ko sinabi. Iyon ang hiling ni Doña Teresita at ayokong isipin mo na may utang na loob ka. Ang lahat ng narating mo dahil yan sa'yo, sa sarili mong galing at sipag. Hindi, Nena. Umiling si Lucia, hinawakan ng mga kamay ng kaibigan. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa sulat mo, baka hanggang nang ngayon nasa Batangas pa rin ako, talunan at walang pag-asa. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Utang ko sa'yo ang buhay namin ni Rafa. Nag-iyakan silang dalawa, isang pag-iyak na puno ng pasasalamat, pag-unawa at pagmamahal, na nabuo sa loob ng 7 taon ng pagdadamayan. Nang gabing iyon, matapos niyang ikwento ang lahat kay Nena,
Ang video, ang di inaasahang mana, naupo siyang mag-isa sa dilim. Ang folder na ibinigay ni Attorney Reyes ay nakapatong sa kanyang lamesa. Tila isang kahon ni Pandora na puno ng mga lihim at kapangyarihan. Binuksan niya ito. Sa loob ay hindi lang ang mga legal na dokumento ng proxy. Naroon din ang resulta ng pribadong investigasyon na ipinagawa ni Doña Teresita. Mga bank statement, mga testimonya ng mga dating empleyado, mga ebidensya ng paglustay ni Doña Celestina sa pondo ng kumpanya. Habang binabasa niya ang bawat pahina, isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang puso. Hindi lang pala siya ang naging biktima, maraming iba pa. Si Nena, ang libu-libong empleyado na ang pinaghirapang ipon para sa kanilang pagtanda ay ginamit lang na pansugal. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak. Mahimbing ang tulog ni Rafa, payapa, walang alam sa gulo ng mundo ng mga matatanda. Ipinangako niya sa kanyang sarili noon na poprotektahan niya ito. Nabibigyan niya ito ng magandang buhay, malayo sa anino ng mga Monteverde. Ngunit heto ngayon ang tadhana, inilalapit siyang muli sa kanila. Binibigyan siya ng pagkakataong humarap sa mga taong minsan ay dumurog sa kanya. Paghihiganti ba ang gusto niya? Ang ilagay si Doña Celestina sa kahihiyan, katulad ng ginawa nito sa kanya. Ang ipakita kay Rafael kung ano ang sinayang nito. Hindi. Napapikit siya. Ang paghihiganti ay magbibigay lang ng panandaliang satisfaksyon, ngunit iiwan lang siyang hungkag. Ang hiling ni Doña Teresita ay hindi paghihiganti. Ito ay pagtatama, katarungan. Gamitin mo ito ng may talino at puso. Ang huling habilin ng matanda. Hindi niya gustong maging katulad ni Celestina na ginagamit ang kapangyarihan para sa sariling interes. Ngunit hindi rin niya maaaring talikuran ang responsibilidad na iniwan sa kanya. Utang niya iyon kay Doña Teresita. Utang niya iyon kay Nena at sa lahat ng mga naging biktima. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tanaw ang mga kumukutitap na ilaw ng syudad. 7 taon siyang tumakbo. 7 taon siyang nagtago. Ngayon, oras na para humarap. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Reyes. Attorney, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng hindi matitinag na determinasyon. Tinatanggap ko po. Ipagpatawag ninyo ang pulong. Kinabukasan, ang balita ng emergency stockholders meeting ay kumalat na parang apoy sa loob ng Monteverde Tower. Walang nakakaalam kung ano ang dahilan, ngunit ramdam ng lahat na may malaking magbabago. Sa opisina ni Doña Celestina, nagwawala ito. Hanapin ninyo ang babaeng yan, sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Alamin ninyo kung nasaan siya. Alamin ninyo kung ano ang plano niya. Hindi ako papayag na isang hamak na caregiver ang magpapatakbo ng kumpanyang ito. Ngunit huli na ang lahat. Ang makinarya ng batas na pinagalaw ni Doña Teresita ay hindi na mapipigilan. Ang meeting ay nakatakda sa susunod na araw, 9:00 ng umaga. Sa isang hotel room na hindi kalayuan, pinaghahandaan ni Lucia ang digmaan. Tinutulungan siya ni Attorney Reyes na pag-aralan ang mga numero, ang mga batas, at ang mga taong kanyang haharapin. Hindi na siya si Lucia, ang nursing aide, na umiiyak sa ilalim ng ulan. Siya ngayon ay si Dr. Lucia Manalo, ang may hawak ng pinakamalaking kapangyarihan sa Monteverde Group. Armado ng katotohanan at determinasyon, nag-aalala si Nena. Sigurado ka ba dito, Lucia? Mga demonyo ang babanggain mo. Sigurado ako, sagot ni Lucia. Hinawakan ang kamay ng kaibigan. Dahil hindi na ito para sa akin, Nena. Para ito sa ating lahat. Bago siya matulog, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Lucia, si Rafael ito. Nakuha ko ang numero mo sa isang kaibigan. Please, kailangan kitang makausap. Kahit 5 minuto lang, bago ang meeting bukas. Tinitigan ni Lucia ang mensahe. Ang pangalan ni Rafael ay nagdulot pa rin ng isang maliit na kirot sa kanyang puso. Isang multo ng nakaraang pag-ibig. Ngunit ang kirot
ay mabilis na napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Hindi niya kailangan ang paliwanag nito. Hindi niya kailangan ang paumanhin nito. Hindi niya kailangan ang kahit ano mula dito. Hindi siya nag-reply. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang reflection sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay pagod. Ngunit hindi talunan. May takot, ngunit hindi duwag. Handa na siya. Ito na ang oras para harapin ang nakaraan. Hindi para wasakin ito, kundi para bumuo ng isang mas makatarungang hinaharap mula sa mga abo nito. Gabi bago ang meeting. Para kay Rafael Monteverde, ang bawat anino sa kanyang marangyang penthouse unit ay tila humahaba at nagiging isang mapanghusgang daliri na nakaturo sa kanya. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pinupuno lamang ng mahinang tunog ng ice cubes na umiikot sa kanyang baso ng whiskey. 7 taon. Sa loob ng 7 taon, sinubukan niyang maging ang perpektong anak, ang perpektong fiancé, ang perpektong tagapagmana. Pinakasalan niya si Helena sa isang kasalang mas mukhang business merger kaysa selebrasyon ng pag-ibig. Pumasok siya sa kumpanya at sinubukang matutunan ang lahat ng pasikot-sikot ng kanilang negosyo. Sinunod niya ang bawat utos ng kanyang ina. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat gabi na umuuwi siya sa isang malaking ngunit malamig na tahanan, nararamdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng kanyang kaluluwa. Ang pagsisisi ay naging kanyang palagiang kasama, isang multong bumubulong sa kanya sa gitna ng gabi. Ang mukha ni Lucia. Ang huling pag-uusap nila sa ilalim ng ulan. Ang sakit sa mga mata nito. Ang mga alaalang iyon ay hindi siya tinantanan. Nang makita niya ang mga litrato kanina, ang litrato ni Lucia na isa ng doktora at ang litrato ng isang batang lalaki na may mga mata na katulad ng sa kanya, gumuho ang pekeng mundong itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Isang anak. May anak siya kay Lucia. Isang anak na hindi niya nakitang lumaki, hindi niya nayakap, hindi niya narinig na tawagin siyang papa. Ang katotohanan yon ay mas masakit pa kaysa sa sampal ng kanyang ina. Kinuwayom niya ang kanyang kamao. Tapos na ang kanyang pananahimik. Hindi ka ba iinom kasama ko? Ang boses ni Helena ay malamig. Nanggagaling mula sa may pintuan ng kanilang silid. Nakasandal ito roon, nakasuot ng isang seda na roba. Hawak ang sarili niyang baso ng alak. Wala ako sa mood, Helena. Sagot ni Rafael, hindi lumilingon. Kailan ka ba nagkaroon ng mood? Sarkastikong tanong ni Helena. Alam mo, Rafael, sa loob ng 7 taon, nagpanggap ako. Nagpanggap akong hindi ko nakikita ang kalungkutan sa mga mata mo. Nagpanggap akong hindi ko naririnig na binabanggit mo ang pangalan niya sa iyong pagtulog. Napalingon si Rafael, gulat. Oo, alam ko. Patuloy ni Helena, lumalakad palapit. Lucia, palagi na lang si Lucia. Akala ko, sa paglipas ng panahon, makakalimutan mo rin siya. Pero hindi. Isa lang pala akong pampalipas oras. Isang business partner. Helena, I'm sorry. Huwag kang mag-sorry, Rafael. Dahil pagod na rin ako. Sabi ni Helena, ang boses ay basag. Alam ko ang tungkol sa meeting bukas. Alam ko na babalik siya. At alam kong kailangan mo nang pumili. Inilapag ni Helena ang kanyang wedding ring sa lamesa, sa tabi ng baso ni Rafael. Pinapalaya na kita, Rafael, bago pa tuluyang madurog ang kung anumang natitira sa akin. Tinalikuran siya ni Helena at pumasok sa silid. Isinara ang pinto ng marahan. Ang mahinang pagklik ng pinto ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Naiwan si Rafael nakatitig sa sing-sing, ang simbolo ng kanyang pagkabilanggo. Ngayon, malaya na siya. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang takot. Muli niyang tiningnan ang litrato ni Lucia. Ang babae sa litrato ay hindi na ang mahinang dalaga na iniwan niya sa Batangas. Ito ay isang babaeng buo, matatag,
at makapangyarihan. Kailangan ba siya nito? O baka naman galit ang dala nito para sa kanya? Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text. Lucia, si Rafael ito. Nakuha ko ang numero mo sa isang kaibigan. Please, kailangan kitang makausap. Kahit 5 minuto lang. Bago ang meeting bukas, nag-antay siya. 1 minuto, 5, 10 minuto, walang sagot. Alam niya na. Siguro nga huli na ang lahat para sa kanila. Ngunit hindi pa huli ang lahat para gawin ang tama. Tumayo siya at naglakad papunta sa kanyang study. Binuksan niya ang kanyang safe at kinuha ang isang folder na matagal na niyang itinatago. Ang kopya ng mga dokumento na nagpapatunay sa mga ilegal na transaksyon ng kanyang ina. Matagal na niyang alam ito, ngunit wala siyang lakas ng loob na gamitin. Hanggang ngayon. Kinabukasan, sa labi ng Monteverde Tower, nagkakagulo na ang mga miyembro ng media. Nalik ang balita tungkol sa pagbabago sa liderato ng kumpanya. Nakatayo si Rafael sa isang sulok. Pinapanood ang pagdating ng mga shareholder. Ang kanyang ina ay dumating na napapalibutan ng mga bodyguard. Ang mukha ay parang isang maskara na gawa sa yelo. Ilang sandali pa, isang simpleng itim na kotse ang huminto sa harap ng gusali. Walang bodyguard, walang alalay. Tanging isang babae at ang kanyang abogado ang bumaba, si Lucia. Nakasuot ito ng isang simpleng dark blue na blazer at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Naglalakad siya ng may kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin, hindi tinatakasan ang mga kamera. Napigil ni Rafael ang kanyang hininga. Mas lalo itong gumanda, ngunit hindi na iyon ang gandang simple at inosente. Ito ay ang ganda ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Sa pagpasok ni Lucia sa lobby, nagtama ang kanilang mga mata. Tumagal lang iyon ng ilang segundo, ngunit para kay Rafael, iyon ay isang buong buhay. Nakita niya ang lahat, ang nakaraan, ang sakit, ang 7 taon ng distansya. Ngunit wala siyang nakitang galit sa mga mata nito. Wala siyang nakitang paghihiganti. Ang nakita niya ay isang bagay na mas nakakatakot pa roon. Kapayapaan. Isang kapayapaan na nagsasabing hindi na siya bahagi ng mundo nito. Isang kapayapaan na nagsasabing kaya na nitong mabuhay nang wala siya. Nilagpasan lang siya ni Lucia na parang hindi siya kilala at nagpatuloy sa paglakad patungo sa elevator. Ang pinto ng boardroom ay bumukas. Si Lucia, kasama si Attorney Reyes, ay pumasok. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga bulungan ay huminto. Umupo siya sa dulo ng mahabang lamesa, sa upuang nakalaan para sa may-ari ng pinakamalaking shares. Ang upuang dati kay Doña Teresita. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa bawat mukha sa silid. At sa huli, huminto ito kay Doña Celestina na nakaupo sa kabisera ng lamesa. Ngumiti lang si Lucia, isang maliit, kalmadong nangiti. Ang laban ay magsisimula na. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay mabigat. Halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Lahat ng mga miyembro ng board, mga makapangyarihang lalaki at babae na sanay sa mga corporate battle, ay nakatitig sa babaeng nakaupo sa dulo ng lamesa. Ang kanilang mga tingin ay may halong pag-usisa, pag-aalinlangan at paghamak. Si Doña Celestina ang unang bumasag sa katahimikan. Tumayo siya. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa lamesa at tiningnan si Lucia na parabang isa itong insektong naligaw sa kanyang teritoryo. Bago tayo magsimula, panimula ni Celestina, ang boses ay matamis. Ngunit may nakatagong lason. Nais ko lang linawin para sa lahat. Ang babaeng ito, si Miss Lucia Manalo, ay walang anumang karanasan sa pagnenegosyo. Ang tanging kwalifikasyon niya ay ang malapit na ugnayan niya noon sa aking biyenan. Ang insulto ay malinaw. Ngunit si Lucia ay hindi natinag. Nanatili siyang kalmado. Ang kanyang mga kamay
ay magkapatong sa ibabaw ng lamesa. Ano ang alam ng isang hamak na caregiver sa pagpapatakbo ng isang multibilyong pisong kumpanya? Patuloy pa ni Celestina, diretsong nakatingin kay Lucia, naghihintay ng reaksyon. Hindi sumagot si Lucia. Sa halip, si Attorney Reyes ang tumayo. With all due respect, Madam Chairwoman, sabi ng abogado sa formal na tono, ang agenda ng meeting na ito ay hindi para questionin ang kakayahan ni Dr. Manalo. Naririto kami para talakayin ang isang kagyat na issue na nakakaapekto sa pundasyon mismo ng Monteverde Group. Ang financial mismanagement at ang di umano'y paglustay sa pondo ng mga empleyado. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa gitna ng silid. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pagkabahala. Namutla si Celestina. Isa itong kasinungalingan, isang paninirang puri. Kung ganoon, mahinahong sabi ni Lucia, nagsalita sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat ng bulungan. Hindi siguro magiging problema kung ipapakita namin ang mga ebidensyang nakalap ng inyong yumaong biyenan sa loob ng 2 taon. Ikinumpas ni Attorney Reyes ang kanyang kamay. Ang kanyang assistant ay nagsimulang mamahagi ng mga folder sa bawat miyembro ng board. Nanginig ang mga kamay ni Celestina habang binubuklat ang mga papeles. Naroon ang lahat, ang mga bank transfer, ang mga pekeng dokumento, ang mga testimonya, ang ebidensya ng kanyang krimen, nakalathala sa itim at puti para makita ng lahat. Hindi ito totoo, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Totoo ito, ma'am. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Si Rafael. Nakatayo siya malapit sa pinto. Hawak ang sarili niyang kopya ng mga dokumento. Sinubukan kong kausapin ka. Sinubukan kong pigilan ka. Pero hindi ka nakinig, sabi ni Rafael. Ang boses ay puno ng pighati. Tama na, ma'am. Tapos na ang pagpapanggap. Ang pag-amin ng sarili niyang anak, ang huling pako sa kanyang kabaong. Napaupo si Celestina sa kanyang upuan, talunan. Ang maskara ng kapangyarihan na suot niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nabasag. Inilalantad ang takot at desperasyon sa ilalim nito. Tumayo si Lucia. Ngayon, lahat ng atensyon ay nasa kanya. Hindi ako naparito para maghiganti. Panimula niya, ang kanyang mga mata ay tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Hindi ako naparito para manira ng kahit sinong tao. Naparito ako dahil sa isang habilin. Isang habilin na itama ang mali at ibalik ang dignidad sa mga taong pinagkaitan nito. Huminga siya ng malalim. Hindi ko ipapanukala ang pagpapakulong kay Gingan Monteverde, sabi niya, na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Celestina. Dahil naniniwala ako na ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang rehas, kundi ang pagharap sa kahihiyan at ang pagkawala ng tiwalang ipinagkaloob sa iyo. Ang ipinapanukala ko bilang may hawak ng 51% ng voting shares ay ang mga sumusunod. Una, ang agarang pag-alis kay Doña Celestina Monteverde at Mr. Rafael Monteverde sa lahat ng kanilang posisyon sa kumpanya at sa board. Pangalawa, ang pagbuo ng isang independent committee na sisiyasat sa kabuuang halaga ng nawawalang pondo. Ang halagang ito ay babayaran ng buo mula sa personal na yaman ng pamilya Monteverde at kung hindi sapat, mula sa kita ng kumpanya sa susunod na 5 taon. Ang unang prioridad ng kumpanyang ito ay ang ibalik ang pera ng mga empleyado nito. At pangatlo, pagpapatuloy niya ang pagbuo ng isang bagong programa para sa mga empleyado. Isang programa na magbibigay ng libreng serbisyong medikal, scholarship para sa kanilang mga anak, at mas mataas na sahod. Dahil ang tunay na yaman ng isang kumpanya ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang mga taong bumubuo nito.
Isang matapang na plano, isang radikal na pagbabago, isang hatol na hindi lang nagpaparusa, kundi nagtatayo muli, natulala ang buong board. I now call for a vote, formal na sabi ni Attorney Reyes. Si Lucia ang unang nagtaas ng kamay. In favor of the proposal. Dahan-dahan, isa-isang sumunod ang ibang mga miyembro. Nakita nila ang ebidensya, narinig nila ang plano, at nakita nila ang sinseridad sa mga mata ni Lucia. Ang boto ay naging unanimous. Tapos na. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang imperyong pinamunuan ni Celestina sa pamamagitan ng takot at kasakiman ay gumuho. Napatayo si Celestina, hindi makapaniwala. Mga traidor! Sigaw niya, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na. Si Lucia ay hindi na nagsalita pa. Tiningnan niya si Rafael sa huling pagkakataon. Nakita niya ang pasasalamat at pagsisisi sa mga mata nito. Tumangulang siya ng bahagya, isang tango ng pagkilala, at marahil ng pamamalam. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang mga gamit. Tumayo siya, at sa gitna ng kaguluhan na nilikha ng kanyang pagdating, tahimik siyang naglakad palabas ng silid. Hindi niya kailangan ng mga palakpak, hindi niya kailangan ng mga papuri. Ang tanging kailangan niya ay ang kapayapaan na dala ng paggawa ng tama. Iniwan niya sa likod ang isang boardroom na puno ng mga taong nag-uusap tungkol sa hinaharap. Ang hinaharap na siya mismo ang humubog, ngunit hindi na siya bahagi nito. Dahil ang kanyang mundo ay wala sa ika-4 na palapag ng toring iyon. Ang kanyang mundo ay naghihintay sa kanya sa tondo. Ang hallway sa labas ng boardroom ay mahaba at nababalot ng katahimikan, isang malaking kaibahan sa tensyon na iniwan niya sa loob. Naglalakad si Lucia kasama si Attorney Reyes. Ang tunog lang ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ang maririnig. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang napakabigat na tinik. Tapos na. Lucia! Huminto sila. Ang boses na yon, kahit kailan ay hindi niya makakalimutan. Lumingon siya. Si Rafael, tumatakbo palapit sa kanila. Ang muka ay puno ng mga emosyon na hindi nito naipakita sa loob ng 7 taon. Sininyesa ni Lucia si Attorney Reyes na mauna na. Tumango ang abogado at nagpatuloy sa paglakad. Binibigyan sila ng privacy. Huminto si Rafael sa harap niya. Hinihingal. Hindi dahil sa pagtakbo, kundi dahil sa bigat ng mga salitang gusto niyang sabihin. Salamat. Panimulan nito. Ang boses ay garalgal. Salamat sa hindi mo pagpapakulong sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Ginawa ko yon hindi para sa kanya. Mahinahong sagot ni Lucia. Ginawa ko yon para sa sarili ko at para sa habilin ni Doña Teresita. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Rafael. Para sa atin. Tinitigan siya ni Rafael na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Nagbago ka na, Lucia. Naging napakatatag mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lucia. Kinailangan ni Rafael para sa sarili ko at para sa anak ko. Ang pagbanggit sa kanilang anak ang nagpabagsak sa lahat ng natitirang depensa ni Rafael. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Siya! Ang anak natin! Sabi nito, halos mabulunan. Pwede ko ba siyang makita? Please, Lucia. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Luluhod ako kung kailangan. Tumingin si Lucia sa mga mata ni Rafael. Nakita niya ang tunay na pagsisisi. Ngunit nakita rin niya ang 7 taon ng kawalan. Hindi ganoon kadali, Rafael. Sabi niya. Ang boses ay malumanay, ngunit matatag. Ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, kahit anong gawin mong pagdikit, makikita pa rin ang mga lamat. Pero mahal pa rin kita, Lucia. Desperadong sabi nito, isang huling pagsubok. Sa loob ng 7 taon, walang araw na hindi kita inisip. Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pero natutunan kong mas mahalin ang sarili ko.
putol ni Lucia at sa mga salitang iyon, naramdaman niyang tuluyan na siyang lumaya. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa galit o paghihiganti. Nagmula iyon sa isang lugar ng kapayapaan at pagtanggap. Pinatawad na kita, Rafael. Matagal na. Pagpapatuloy niya. Hindi para magkabalikan tayo, kundi para makalaya ako sa sakit ng nakaraan. Karapatan mong makilala ang anak mo at hindi ko yon ipagkakait sa kanya. Ngunit kailangan mong patunayan sa kanya, hindi sa akin, na karapat-dapat ka sa pagpapatawad niya. You have to earn his trust, step by step. Tumango si Rafael, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang pag-asa na muling buuin ang kanilang pamilya ay naglaho, ngunit napalitan ito ng isang bagong layunin, ang maging isang amang karapat-dapat para sa kanyang anak. Gagawin ko, Lucia. Gagawin ko ang lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, nginitian siya ni Lucia. Isang tunay, payapang nangiti. Isang nangiting nagsasara sa isang kabanata ng kanilang buhay. Magsimula ka sa pag-aayos ng sarili mo. Sabi niya, "Goodbye, Rafael." Tinalikuran na niya ito at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Paglabas niya ng Monteverde Tower, sinalubong siya ng sikat ng araw. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim, nilalasap ang hangin ng kalayaan. Sumakay siya sa taxi, hindi sa isang magarang kotse ng kumpanya. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. "Sa Tondo po, Manong," sagot niya ng may ngiti. Pagdating niya sa kanyang klinika, ang karaniwang gulo ang kanyang naabutan. Mga batang nag-iiyakan, mga matatandang nagkukwentuhan, ang kanyang munting mundo, ang kanyang totoong kaharian. "Mama!" Isang maliit na boses ang tumawag sa kanya. Si Rafa, tumatakbo palapit sa kanya. May hawak na isang bulaklak na gawa sa papel. Binuhat niya ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Nilalanghap ang amoy nito dito. Ito ang kanyang yaman. Ito ang kanyang kapangyarihan. Ito ang kanyang tagumpay. "Para sa'yo, Mama," sabi ni Rafa. Inaabot ang bulaklak. "Salamat, anak. Ang ganda-ganda naman nito," sabi niya. Hinalikan ito sa noo. Nang gabing iyon, umakyat silang mag-ina sa maliit na rooftop ng kanilang gusali. Mula roon, tanaw nila ang buong komunidad. Ang mga ilaw mula sa mga bahay-bahay, ang mga tunog ng tawanan at musika, ang buhay. Sa di kalayuan, matatanaw ang matatayog na gusali ng Makati, kabilang na ang Monteverde Tower na kumikinang na parang isang korona ng mga brilyante. Tinitigan yon ni Lucia. Hawak ang kamay ng kanyang anak. Iniwan niya ang isang korona doon. Ang korona ng yaman at kapangyarihan. Dahil natagpuan na niya ang kanyang sariling korona, hindi gawa sa ginto, kundi gawa sa pagmamahal, serbisyo, at pagpapatawad. Ang pinakamalaking tagumpay pala ay hindi ang pag-upo sa isang trono. Ito ay ang pagtayo sa sarili mong mga paa. Alam sa iyong puso na sa kabila ng lahat ng unos, sa kabila ng lahat ng sakit, sa huli, ikaw ang nagwagi.